Kadalasan pag bumibili ng big bike, 4-cylinder talaga yung hinahanap kasi ang sarap sa tenga ng tunog. Pero, paano kung sabihin ko sa yung may 2-cylinder na big bike tapos ang ganda tumunog? Sound check nga natin. Malagay mo, magbabago kaya ang isip mo? Silipin natin ngayong araw ang bagong SRK 400. Tara! Usually, netizens, 4-cylinder talaga yung pinakamagandang tumunog pagdating sa big bike category. Yung mga 2-cylinder, medyo bitin pa tayo sa tunog niyan. Pero nakakatuwa itong QJ Motor kasi nag-release sila ng motorsiklo na very satisfying sa ears, yung sound ng exhaust at kada rev sa engine. Pero may enjoy pa rin natin yung pagiging matipid sa gasolina dahil 2-cylinder nga. At saka, hindi ganun kamahal. Abot kaya pa rin para sa mga nagpaplanong mag-jump into the big bike segment. Pagdating sa makina, meron tayong 400cc kaya expressway legal na po ang isang to. 4-stroke, 8 valves, dual overhead cam. Naka-liquid cooled na rin kaya no problem sa mahabang biyahe. Fuel injected kaya efficient sa gasolina. Kaya maganda ang tunog niya dahil inline twin cylinder po ang motorsiklo na ito. O diba? Sobrang kakaiba nun. Naka-wet clutch din tayo and 6-speed manual transmission. Now, when it comes to the foot pegs sa tapakan ng driver at ng angkas, ay meron pa rin tayong rubber material na more on the durable side naman. We have 41.46 PS for the maximum power, habang 37 Nm of torque naman para sa maximum torque. Kaya yung mga newbie riders ay highly recommend itong motorsiklo na to dahil hindi siya overwhelming kung first time mo mag-jump into the big bike category. One thing also na nag-stand out sa akin is yung kanyang headlight. Kung makikita nyo, napaka-elegante ng kanyang projector lamps doon and then bilog lang yung kanyang pinaka-headlight na halos neo-retro, classic, modern looking bike yung hinahatid niya na itsura. Nakapagpa-premium din yung pinaka-QJ Motor na nakalagay sa unahan plus may projector headlamps pa. So, mas malakas yung bato nito pagdating sa madidilim na lugar. The turn signals is also on point. Nasa magkabilang gilid din sa bandang itaas ng headlight. Kaya, super stylish. Idagdag mo pa na dun sa magkabila, mayroon siyang parang parenthesis dun na daytime running light. So, very aesthetic talaga, headlight pa lang, ng motorsiklo na ito. Habang sobrang elegante naman nung kanyang pinaka-assembly sa itaas ng headlight. Para siyang may corona. Isa rin sa nagustuhan ko na designs dahil somehow naked bike ang motorsiklo na ito, makikita mo yung pinaka-chassis niya at itong nire-review natin ngayong araw, super nag-stand out yung parang lime green paint job nung kanyang pinaka-chassis. Nag-add siya ng rugged look sa motorsiklo. Plus, yung pinaka-decals niya na 400 sa bandang itaas at saka yung SRK ay super seamless din at bagay na bagay sa forma ng motor. Nagustuhan ko rin kasi nag-incorporate pa sila ng konting reflectors sa pinaka-side profile niya. Of course, added visibility sa atin at night. Yung kanyang pinaka-cowling naman sa ilalim, Nedises, ay parang may sungay. Kaya nakakapagpa-add ng character sa motorsiklo. One thing also na nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang mga pindutan or buttons ay umiilaw pa. O diba? Pagkagabi, napaka-useful niyan at mas maporma. We also have a digital speedometer at naka-TFT display na po siya. Kaya napakatingkat ng mga colors at very detailed yung mga kakailanganin nating information sa motor. Isa rin sa napansin ko sa unahang bahagi ay sa suspension niya, naka-upside down telescopic fork na rin po tayo na alam natin na mas maganda yung feedback nito at nagsisymbolize ito na premium talaga yung bike. While sa likuran naman, naka-monoshock na side-aligned yung kanyang pinaka-suspension. Super stylish nito, netizens. And of course, ito yung something na hindi common sa mga motorsiklo. Pero na-incorporate ni QJ Motor sa kanilang SRK 400. Kaya pagka ganito yung motorsiklo mo, talagang magkakaroon ka ng pride of ownership. Kasi pinagsama-sama nila yung magagandang katangian sa beginner-friendly and hindi masyadong malakas sa gasolinang motorsiklo. Also, syempre, hindi mawawala sa mga napansin ko ay yung napaka-welcoming niya na upuan na super premium. We have here two-tone na seats plus may mga red stitches pa kaya super premium ng datingan. And if you want na mag-angkas ay meron din po itong designated na upuan para sa ating angkas. But do not expect that it will be as comfortable as yung mga ibang bikes na pang-araw-araw. Sa pagitan ng seat dun sa pillion ride ay meron pa din nakalagay na QJ Motor. So, napaka-premium. Pwede ka pa rin maglagay ng mga papeles mo sa motor dahil nabubuksan yung kanyang pinaka-upuan for the pillion ride. Pwede mo siyang tanggalin. May konting space naman doon na good for papers lang, I think. Plus, of course, hindi mo mawawala yung pinakakapitan ng angkas na parang belt dun sa upuan niya. Gustong-gusto ko rin yung pagka-silver dun sa mga fairings niya. Una ko napansin, of course, is sa front fender. Napakaganda ng paint job. At the same time, hindi siya naging plain lang pati dun sa pinaka-gas tank dahil meron din parang gunpowder bukod dun sa silver na pinaka-body color niya. Speaking of fuel tank, meron po itong fuel
fuel tank capacity na 13.5 liters. I think swak na ito para sa kanyang average fuel consumption na naglalaro sa around 21 kilometers per liter. Still may vary, depende sa driver of course, at sa road condition. Ngayon pagdating naman sa seat height, very friendly din po ito even sa mga kagaya ko ng mga short riders. My height is just around 5'4" and abot ko po ito somehow tiptoe pero kayang-kayang imaneho dahil 785mm ang kanyang seat height. Habang above average naman na 150mm yung kanyang ground clearance. Kaya even sa medyo maligaw tayo sa bakubakong kalsada, sa malalaking humps, ay safe na safe ito sa mga sayad. For the curb weight naman ay under 200 kilograms pa po ito for a big bike. That's actually something really good for the power and weight ratio. Speaking of ratio, 11.8:1 yung kanyang compression ratio. And we also have a bore and stroke of 70.5 by 51.2mm. Pagdating naman sa safety feature, ay meron po itong ABS both sa harap at likuran. At maganda pa sa kanya, netizens, ay super safe nung pakiramdam at nung feature niya na double disc brake sa unahan. So, if you need instant stopping power, ay kayang-kaya po perform ng motorsiklo na ito. For the tire size, di ka rin makakamba na kaya mag-take corners dahil napakalaki po ng kanyang gulong. We have 110 by 70-17 sa unahan at 140 by 70-70 naman sa likuran. At syempre, tubeless na po ang gulong nito. So, mga nagtatanong din sa mga big bike kung magpapalit na kayo or napudpud nyo na yung gulong ninyo or nadudulasan kayo sa gulong ninyo, I highly recommend to use Zeneos tires bilang pamalit sa inyong stock tires, big bike man or small displacement. Isa rin sa medyo nag-stand out sa akin yung kanyang pinakalikurang bahagi, netizens. Napaka-minimalist at seamless lang nung kanyang tail light. Parang meron siyang T-shape na LED sa likuran tapos wala ka rin makikitang fender. So, super stylish siya dahil yung pinaka-fender niya para sa mga water splashes ay nandun nakahiwalay. Kaya yung bandang itaas na bahagi ay sobrang linis ng dating. Kakabit yung kanyang pinaka-plate light and turn signals. So, I highly recommend iwasan nyo na lang mabagsak ang motorsiklo na ito, di ba? Kakapanghinayang naman kung maputol ninyo yung turn signals ninyo. The underbelly exhaust is also something na super compact looking sa motorsiklo na ito. At kahit nga stock to stock na exhaust, ay napakaganda na ng tunog. What if mapalitan nyo pa ito ng mga aftermarket exhaust, di ba? For the wheelbase, we have 1,425mm and just to give you an idea sa kanyang dimensions, ay meron tayong 820 by 2,080 by 1,085mm. Napansin ko rin na parang merong airways sa bandang upuan ng angkas. Makikita mo talaga na even on high speed ay maibibigay niya yung performance na hinahanap natin, especially sa design. It's actually good for aerodynamics. Gustong-gusto ko rin yung emblem na nakalagay dun sa gilid niya na QJ Motor. Talagang premium looking. May iba pa pala tong color variants, netizens. Meron pa tayong black, meron ding red. Alin sa mga colors na to ang favorite ninyo? Comment your thoughts below. Oh, bilib na ba kayo sa mga specs and features ng motorsiklo na ito? Mas lalo ka pa mabibilib dahil abot kaya if you will compare it sa mga inline 4 or even sa mga competitors niya at this segment. Dahil meron lang po itong SRP na 298,000 pesos. Meron pong page yung QJ Motor kung saan pwede kayo mag-inquire kung interesado kayo sa motorsiklo na ito. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang QJ Motor SRK 400? Comment your thoughts below. Ano mga favorite yung feature niya? Comment nyo naman sa ibaba. May iba pa ba kayong mga motorsiklo or big bike na gustong mapanood next vlog or even cars? Pwede nating i-review. Lalong-lalo na yung mga bagong labas. Comment your suggestions below. Suportahan nyo ang sariling atin dahil meron tayong shop na Nedi Shop para sa mga helmet, gears, riding jersey, accessories, top box at marami pang iba. Check nyo lang po yung page namin na Nedi Shop. Sa Shopee, meron din po kaming Nedi Shop. Kung nagustuhan nyo to, netizens, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.